Hello po sa ating lahat. Pakinggan natin itong latest updates tungkol kay Catherine Camilon, yung nawawalang beauty queen. Ang tatlo pang iba. Ang sinasabi pong nagsampa ng kaso laban po sa pulis na suspect dito po sa pagkawala dito pong um, si Binibining Catherine Camilon. Si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. po ang hepe ng CIDG for Region 4A. Kausapin po natin. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga, Manong Ted, at saka kay DJ Chacha at lahat ng followers po ninyo. Tapos pag ako po napapasintabi sa mga nakikinig sa atin dahil gusto lang po namin malaman ano ba ang kwento nitong si Major Alan De Castro, saan ba ito naka-assign, ano ba ho ang kanyang kinalaman dito po sa pagkawala ni Catherine Camilon. Si Major Alan De Castro, Manong Ted, ay formerly assigned sa Batangas PNP. Siya po ang deputy ng Drug Enforcement Unit, sa naturang unit sa Batangas. At ang kinalaman po niya dito, base po sa nakalap namin mga salaysay, lalong-lalo na sa kapatid ng biktima natin si Catherine, ay sila ay merong relasyon. No? Mag-boyfriend po itong dalawa at yan po ay na-validate natin sa isang statement ng isang beauty contestant din na kaibigan ng biktima. At doon nga sa kanilang binigay sa ating mga combination ng exchange of messages and messenger, ito pala ang ating suspect na si Major Alan De Castro ay minsan nanakit kay Catherine. At ang pinaka-critical natin nakita motibo dito, Manong Ted, ay yung sinabi sa statement na ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major De Castro na ito ay may babae. So yun po ang nakita nating motibo at yung involvement ito si Alan De Castro. Malagdag ko Manong Ted, base dun sa salaysay ng kapatid at saka yung kaibigan ng beauty queen, si Major Alan De Castro ang katatagpuin nitong si Catherine nung gabing nawala siya. Base po sa kanilang telephone text messages exchange. Nakakalungkot po, no? Itong na malalagdag po itong ganito pong uri ho na. Okay, so ikat na natin. Hindi, talagang nakakalungkot. At ang nangyari, nakikisimpatiya tayo dahil unang-una, siya ay isang guro at retired teacher din tayo. Kaya yan, parang sister natin sa departamento. Pagkatapos siya ay isang beauty queen. So talagang she is somebody na hindi ordinary lang ano. Yet yan ang kanyang kapalaran, siya ay pinatay ng mga walang awang pulis kung totoo yung sinasabi dito sa balita. Ngayon, ang masasabi natin ay sana tayong mga babae, lalaki, kung pag tayong wag natin i-rest yung future natin. Huwag tayong gagawa ng papasok sa isang situation na uh, malalagay tayo sa alanganin. So, ganun lang, ano. Ngayon, sa aking na-observe kung minsan kasi, this is my observation, ano, maraming mga babae na parang believe dito sa mga military. Yan, kasi naka-uniform, yung ang tindig ay different sa civilian. Kaya, yun. Kaya may kasabihan ng mga military na kahit saan daw, may, mayroon silang somebody na, uh, let's say, nagkakaroon sila ng affair, ano. Although, in fairness, hindi naman lahat.
mayroon talaga mga gano'n na, ta- na mga military o mga police people. Siyempre, sinasabi nila na destino yan sa ibang lugar. So, they need somebody na who will look after them, mag-aalaga sa kanila. So, yun ang kwento-kwento ng mga nakakausap natin, mga militar. Okay? So, ngayon naman, ah tignan natin itong anggulo na ito, ano? Sa palagay ko, kung totoo yan nangyari, itong si Major Alan De Castro, talagang hindi niya deserve to be a policeman. Kasi kung ginawa niya yon, talagang malaki yung psychological problems nito. Okay. So imagine, isinumbong lang, then papatay na siya ng tao. There must be a problem with this man. Yan. Pagkatapos, tignan din, ayon sa ulat, mayroon siyang kasama, ayon doon sa mga testigo. So, malamang, hindi lang siya ang involved, kasi mayroon din siyang accomplice, yun nga, sa paggawa ng crime na yan. Ano? Grabe talaga ito, hindi dapat ganun lang, isinumbong ka ng dito sa misis mo, pagkatapos papatay ka ng tao. So, it's bad. Halimbawa, itong pulis nga, talagang kursunada yung duty queen. Mahal na mahal siya. But ganon, papatay ka ng tao. Ngayon, sa ginawa nito, then hindi lang affected yung kanyang trabaho, yung kanyang future. But then, sigurado, affected din yung future ng kanyang pamilya. So unfortunate, so sad na nangyari. Ganun pa man, sana gawin ng kapulisan yung dapat na gawin, yung talagang imbestigahan ito. In fact, sa tingin ko, medyo matagal bago ito na parang kumilos ang mga kapulisan, ay dahil siguro sa impluensya nitong pulis na ito. Siya ay isang major, police major. Pag siyempre may mga connection diyan, ano. Kaya sa ating mga kapulisan, sana gawin natin ang trabaho natin. Kahit yung mga involved ay kasama natin, o kahit na mayroon tayong kahit na kamag-anak. Sinasabi ko nga doon sa previous vlog ko about sa mga situation na ganito. No one should be above the law. Everyone should face the consequences of whatever acts that he committed. Okay? Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.